Today's title is Bible, the Word of God. At ngayon, ang pamagat ng ating mensahe ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Introduction. Panimula, Now, it is the fourth foundation of our belief. at ngayong araw na ito ay ang ating ikaapat na pundasyon ng ating pananampalataya. So last week we have talked about the power and the Holy Spirit. At nung nakaraang linggo ay pinag-usapan natin o napag-aralan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. And how the Holy Spirit then guiding our life. At kung paano tayo ginagabayan ng ng ating buhay ng banal na Espiritu. So through the Word of God. Ito ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let's see John 16:13. At tingnan natin, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Juan 16:13. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things are to come. Whatever He hears, He will speak. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. So here it says the Holy Spirit will not speak on His own authority. At dito ay sinasabi dito na hindi magsasalita ang banal na Espiritu sa pamagitan ng kanya lamang, kundi ito ay sa autoridad ng Diyos. But He will speak what He hears. At siya ay magsasalita na naayon sa kanyang narinig. And what He hears is the Word of God. At ang kanyang narinig? Ito ay ang salita ng Diyos. That is why for us, it is very important time that we are listening to the Word of God. At ito ang oras na pinakamagandang oras para sa atin upang tayo ay makinig ng salita ng Diyos. When we listen to the Word of God, not only us, but the Holy Spirit inside of us also listen to the Word of God. At kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, hindi lang tayo ang nakikinig, maging ang banal na Espiritu na nasa atin ay nakikinig ng salita ng Diyos. We can forget the Word of God, but the Holy Spirit never forgets. Makakalimutan natin ang salita ng Diyos, ngunit ang banal na Espiritu ay hindi makakalimot sa salita ng Diyos. And the important moments in our life, this Holy Spirit let us reminds of this Word of God. Ang pinakamahalagang oras na sa ating buhay ay ang magsasalita ang banal na Espiritu at magpapaalala ito sa atin. And guide our way in the correct way. At gagabayan ang ating daan o ang ating landas sa paraang tama. So always be at the place where the Word of God proclaimed. At kayo ay dapat na nasa lugar kung saan ang salita ng Diyos ay ipinoproklama. Even for me, like when I pray to God, God let me remind of the Bible scriptures. At kahit kung ako ay nananalangin sa Diyos, ay pinapaalala sa akin ng Diyos ang kanyang salita. The scriptures that I have read long time ago, but God makes me remind of it in this situation. At ang salita na yun ng Diyos na nagagaling sa Biblia na aking binasa noong matagal na panahon ay ipinapaalala sa akin ng Diyos. And also God reminds us the Word of God that proclaimed through the church. At pinapaalalahanan tayo ng Diyos sa pamagitan ng mensahe na ibinibigay sa pulpito. The way we can confirm the Word of God is Bible. Ang paraan para makumpirma natin ang salita ng Diyos ay sa pamagitan ng Biblia. It is the Word of God. Ito ay ang salita ng Diyos. God created the world with the Word of God. Ang mundo ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita.
And it is still fulfilling in this time. At hanggang ngayon ay tinutupad niya pa rin ito. Even the life of people are flowing according to the scriptures. Kahit ang buhay ng tao ay nabubuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Even the world is flowing according to the scriptures. At kahit ang mundo ay patuloy na nabubuhay sa pamagitan ng nanggagaling sa salita ng Diyos. But the problem is we don't know the word of God. Ngunit ang problema ay hindi natin alam kung ano ang salita ng Diyos. Even Christians, they don't know the word of God. Kahit ang mga Kristiyano ay hindi nila alam kung ano ang salita ng Diyos. You know, the direct apocalypse that God shows himself is Bible. Ang pinaka direktang apokalipto na ibinibigay ng Diyos ay sa pamagitan ng Biblia. And this Bible is prophecy. At ang Biblia na ito ay isang propesiya. And all the prophecy in the Bible, it talks about Christ. Ang lahat ng propesiya o hula na ito ay nakatumutukoy kay Kristo. And prophecy talks about the future. At ang propesiya na ito ay nakatuon sa ating hinaharap. That is what is important about prophecy, you should not forget. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating panghawakan kung ano ang sinasabi sa propesiya at wag natin itong kalimutan. You should not forget Christ. Wag nating kalimutan si Hesukristo. But most of the people, they live forgetting Christ. Ngunit napakarami ng mga tao na nabubuhay na kinalimutan nila kung sino si Hesukristo. And third is eternal promise. At ang ikatlo ay pangwalang hanggang pangako Of God. pangwalang hanggang pangako ng Diyos. That is why there is no false. Kaya ito ay walang mali, There is no error. walang kamalian. It will be fulfilled. Ito ay mangyayari. And truth is inside of the Bible. At ang katotohanan ay nasa loob ng Biblia. And the Bible is, you cannot add or you cannot take out from the Bible. At ang mensahe sa Biblia ay hindi nyo kailangang dagdagan o hindi nyo kailangang bawasan o alisin. In the Bible it says, At sa Biblia ay sinasabi, if you add more contents, more than what is written in the Bible, kung kayo ay magdadagdag ng salita na naroroon sa Biblia, as much as you add it, you will receive disaster. at kung gaano kadami ng inyong dinadagdag, ganun din ang matatanggap ninyong kaparusahan at kaparusahan. So when you take out the contents of the Bible, which is written, then the curse will come upon you. At kung dadagdagan ninyo ang salita na nakasulat sa Biblia, ay ito ay darating, ang kaparusahan ay darating, ang pagdurusa ay darating sa inyo. That is why when we treat the Bible, the most important thing is accurate. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos na nanggagaling sa Biblia na dapat tama. We don't add our thoughts on the Word of God. Hindi natin kailangang dagdagan ito sa pamagitan ng ating sariling pag-iisip. We don't take out the Word of God because you cannot believe in it. Hindi mo kailangang alisin o bawasan ang salita na ito ng Diyos dahil hindi ka naniniwala dito. You have to grab the Word of God accurately. Kailangan mong panghawakan ang salita ng Diyos ng tama. But most of the people nowadays, they just want to hear the Word of God, what they want to hear. Ngunit ang problema sa mga tao ngayon ay nais lamang nilang marinig kung ano ang nais nila. If the Word of God is not really good to them, they don't listen to it. Kung ang salita ng Diyos ay hindi akma sa nais nila, ay hindi sila nakikinig.
That is why nowadays Christians lost hold of the power of the Word of God. Ito ang dahilan kung bakit napakarami ng mga Kristiyano ngayon na naiwawala nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. When Christians lose the power of the Word of God, they become slave, captive, colonized. At kung ang mga taong ito ay naiwala nila ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, sila ay magiging alipin. And also in the Word of God, it shows the bright way to us. At sinasabi dito na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng matuwid na daan. The Bible is shining the way that we have to go. At iniilawan niya o tinatanglawan niya ang daan kung saan tayo dapat pumunta. It shows through the ancestor of faith. Ito ay nagpapahayag sa pamagitan ng ating mga ninuno at sa kanilang pananampalataya. And makes us stand firm. At ito ay tatag para sa atin. But most of the people does not go on the way which the Bible is telling. Ngunit napakaraming tao ay hindi lumalakad sa nais o sinasabi ng Biblia. They plan their own ways. Sila ay nagpaplano ng naayon sa kanilang sarili. That is why their way becomes darkness. Ito ang dahilan kung bakit ang daan na kanilang tinatahak ay kadiliman. And through the Bible, we can find the will of God. At sa pamagitan ng Biblia ay makikita natin kung ano ang layunin ng Diyos. You have to believe that in everything there is the reason of God. At kailangan nating maniwala na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan ang Diyos. And in everything there is the meaning of God. At sa lahat ng ito ay merong kahulugan ang Diyos. And in everything there is the plan of God. At sa lahat ng ito ay may plano ang Diyos. How can we know that? Paano natin ito malalaman? Through the Bible. Ito ay sa pamagitan ng Biblia. And also in the Bible there is the weapon inside of the Bible. At sa Biblia ay sinasabi na meron tayong kalasag. How can we know the lies of Satan? Paano natin malalaman ang kasinungalingan ni Satanas? How can we not be deceived by Satan? Paano tayo hindi maluloko o malilinlang ni Satanas? How can we win over this Satan? Paano tayo magtatagumpay sa kapangyarihan na ito ni Satanas? The weapon is the Word of God. Ang kalasag natin na ito, ang panlaban natin na ito ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Even when Jesus was tempted by Satan, he used the word inside of the book of Deuteronomy. At kahit si Jesus ay nilinlang ni Satanas, ay ginamit niya ang salita ng Diyos sa aklat ng Deuteronomio. And Jesus has win over Satan through the word. At nanalo si Jesus laban kay Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. In Ephesians chapter 6, when it talks about the spiritual battle, Sa aklat ng Efeso 6, ito ay tumutukoy sa pakikipaglabang espiritual. we have to have the sword of the word of God. Kailangan natin magkaroon ng espada ng salita ng Diyos. The word is the weapon to us. Ang salita ay ang panlaban natin. That is why you have to read the Bible. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating basahin ang Biblia. In the old time when they were fighting with the sword, Nung una, kung sila ay nakikipaglaban gamit ang sword. before they go out to the war, Bago sila lumabas para makipaglaban. or even daily days, O kahit sa kanilang pang-araw-araw. what warriors has done is, Ano ang ginagawa ng mga mandirigma? they has sharpened the sword. Sila ay pinapatalim nila ang kanilang mga tabak o ang kanilang mga espada. Always prepared to fight. Lagi silang handa para lumaban. The word of God is our weapon. Ang salita ng Diyos ang ating kalasag o ang ating panlaban. How can we make our weapon sharpen?
Paano natin mapapatalim o mapapatalas ang ating mga panlaban? That is the meditation. Ito ay sa pamagitan ng meditasyon. When you do the holy meditation with the Word of God, your weapon gets sharpened. Kung tayo ay nagkakaroon ng banal na meditasyon sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang ating panlaban ay magiging matalas. And your spirit gets spiritually sensitive. At ang ating espiritu ay magiging espiritu na may pakiramdam. And you can discern what is the deceivement of Satan. At mapapagtanto mo kung ano ang panlilinlang na ginagawa ni Satanas. So always, if you're a Christian, please read the Bible. At kung ikaw ay totoong Kristiyano, kailangan mong basahin ang Biblia. And also, church. At ang ikalawa ay ang simbahan. Church is the spiritual institution for the world is evangelization. Ang simbahan ay ang espiritual na gusali na kung saan ang salita ng Diyos ay ipinapahayag. And that is why God gives the word through the church. Ito ang dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos ang kanyang salita sa pamagitan ng simbahan. So when God first chose Israelite people, Nung ang Diyos ay pinili niya ang mga Israelita, God led Israelite people to make the tabernacle. at binigyan niya ng utos ang mga Israelita na gumawa sila ng tabernakulo. And once they conquered the land of Canaan, At nung nasakop na nila ang lugar ng Kanaan, countries around Israel started to attack Israel. ang mga bansa na malapit dito sa mga Israelita ay inumpisahan nilang labanan ang mga Israelita. That is why God has the plan to save these countries. At ang plano ng Diyos ay iligtas ang mga bansang ito. And God make the temple of God and show the glory of God to all the nations around Israel. At ang Diyos ay gumawa ng templo na ito na nagpapakita na makikita ng mga bansang ito. All the kings around Israel came to see this temple. At ang lahat ng mga hari na katabi ng mga Israelita ay pumunta upang makita ang templong ito. And God has the plan to spread this gospel to the whole world. At ang plano ng Diyos ay ikalat ang salita sa buong mundo. So after Jesus Christ's resurrection, Jesus made the church in this world. At pagkatapos na ang Diyos ang si Jesus ay mabuhay na maguli, ay pinakita niya ang templong ito. And the church spread out to the whole world. At ang simbahan o ang templong ito ay kumalat sa buong mundo. Church is the spiritual institution for the world evangelization. Ang simbahan ay isang gusali o institusyon para ipakalat ang salita ng Diyos. And God established the servants of the Lord At itinatag niya ang mga nagsisilbi sa simbahan. and give the puppet message. At siya ay nagbibigay ng mensahe sa pulpito. And through the puppet message, the people who belongs to the church receive the word of God. They can fight the spiritual battle in the field. At sa pamagitan ng mensahe na ito sa pulpito ay binigyan niya ng kapangyarihan ang mga taong ito para maipangalat ang kanyang salita sa lahat ng mga field. So all the strategy, all the power to save the field comes through the church. At ang lahat ng estratehiya, lahat ng paraan at kapangyarihan ay nanggagaling sa simbahan. And that is the puppet. Ito ay sa pamagitan ng pulpito. That is why if we lose hold of the word of God through puppet, we cannot win over the spiritual battle. At kung maiwala natin ang mensahe na ito sa pulpito, hindi tayo mananalo sa pakikipaglabang espiritual. We cannot save the field. Hindi natin maisasalba o maililigtas ang field. And the field always changes. At ang field na ito ay laging nagbabago. That is why you have to have the
know the flow of the Word of God in your church. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong malaman kung ano ang daloy ng salita ng Diyos sa inyong simbahan. So the Word of God flows according to this field. At ang salita ng Diyos ay dumadaloy na naayon sa mga field. And really, the Word of God is really living. At ang salita ng Diyos ay tunay na buhay. Still, God is working through the Word of God. At ang Diyos ay kumikilos sa pamagitan ng kanyang salita. You have to experience this. Kailangan nyo itong matamasa. Do you really believe that the Word of God is living? Kayo ba ay tunay na naniniwala na ang salita ng Diyos ay buhay? In Psalm 103, verse 20 to 21. Sa mga awit, 103 mula 20 hanggang 21. Blessed the Lord, O you, His angels, you mighty one who do His word, obeying the voice of His word. Blessed the Lord, all His host, His ministers who do His will. O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkat kalangitan, kayong mga lingkod niya'y masunurin kailanman. When we grab a hold on to the Word of God, the work of the kingdom of God takes place. At kung pangahawakan ninyo ang salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay maitatatag. And when we grab hold on to the Word of God, the darkness crumbles in the field. At kung panghawakan ninyo ang salita ng Diyos, ay ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak. And why the Word of God is important? Bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Because it shows the direction of our life. Ito ay nagpapakita ng direksyon sa ating buhay. Some people say the Word of God is nowadays, it is like navigation. At sinasabi ng ibang mga tao sa ngayon na ang salita ng Diyos ang siyang nagtuturo sa atin ng daan. Through the navigation, we can go to the place where we haven't been before. At sa pamagitan ng nabigasyon na ito ay nagtuturo ito ng mga daan na hindi pa natin napupuntahan noon. Our life, we are living the life that we haven't experienced before. Ang buhay natin na buhay na hindi pa natin nararanasan noon. And it is also like the compass. At ito rin ay isang kompas. So, in the wide ocean, how they find the direction. At sa mga lugar na ito o sa karagatan na ito, paano nila makikita ang tamang direksyon? So many people lose the direction and wander around. Napakaraming tao ang naiwawala nila at sila ay naliligaw ng landas. Our life is like that. Ganon din ang ating mga buhay. And the world is like that. At ang mundo ay ganon din. How can we find the way? Paano natin makikita at paano tayo makakabalik sa tamang How daan? can we find the direction? Paano natin makikita o matatagpuan ang direksyon? That is the Word of God. Ito ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. And if you really follow after the Word of God, God protects you and responsible for you. Kung tayo ay susunod sa salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon at paggabay. In the Bible, those who grab hold on to the Word of God has never crumbled. Sa Biblia, ang mga taong pinanghawakan ang salita ng Diyos ay hindi bumagsak. Bible is the evidence. Ang Biblia ang ating ebidensya. So when you are living your life, Kung tayo ay nabubuhay ngayon, working hard, that is also important. ang pagsisipag sa trabaho ay mahalaga. But the more important thing is you have to work hard knowing your direction. Ngunit ang pinakamas mahalaga ay kailangan nating magsipag na alamin kung ano ang ating direksyon. If you don't know the direction, no matter how much you work hard, you wanders around. Kung hindi natin makikita ang tamang direksyon, kahit pa magtrabaho tayo ay maliligaw. And later you will lose your power. At
At kahuli-hulihan ay mawawalan tayo ng kapangyarihan. And the direction must be matched with God. At ang direksyon na ito ay dapat nakalinya sa Diyos. You have to live the life that is matching with God. Kailangan nating mamuhay na naayon sa Diyos. If your life is regardless with God, then you will be crumbled. Kung ang buhay natin ay wala sa Diyos, tayo ay babagsak. But if your life is matching with God, then God will be responsible for you. Ngunit kung ang ating buhay ay namumuhay tayo ng tama at naaayon sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa atin. When Israelite people follow after the word of God, God says, "This land has been already given to you." At nung ang mga Israelita ay sumunod sa Diyos, ay sinabi ng Diyos sa kanila na ang lugar na ito ay ibinigay ko na sa inyo. You have to find my world evangelization. Kailangan ninyong hanapin ang pangbuong mundong ebanghelisasyon. Conclusion. Konklusyon? The most severe spiritual battlefield is the worship time when we receive the word of God. Ang lugar na tayo ay labang espiritual ay sa lugar na kung saan ay binibigay ang salita ng Diyos, ito ay sa pagsamba. Because Satan also knows that when we grab the word of God correctly, then we will have victory. Dahil alam ni Satanas na kung tayo ay pinanghawakan natin ang salita ng Diyos, tayo na ay nanalo na. That is why Satan attack you not to grab the word of God in the worship time. Ito ang dahilan kung bakit si Satanas ay inaatake ka sa kung saan ikaw ay nagsasamba. That is why so many Christians after worship, they don't remember anything else. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming Kristiyano na pagkatapos ng pagsamba ay wala na silang maalala kahit isa. Their spirit is sleeping. Ang kanilang espiritu ay tulog. Receiving the word of God itself is the battle. Ang pagtanggap ng salita ng Diyos ay isang pakikipaglaban. That is why in Matthew chapter 13 it talks about it. At ito ang dahilan kung bakit sa Mateo 13 ay ito ang sinasabi. The owner throws the seed and the birds come and take that seed. Ang isang magsasaka ay nagtapo ng mga buto, ang mga binhi, at ang ibon ay tinuka at kinuha itong mga binhi. But when the seed goes into the good land, it bears 30 times, 60 times, 100 times of fruits. At kung ang buto, ang binhi na ito ay tumilapon sa magandang lupa, ito ay magbubunga ng 30, 60 at 100. If we really receive the word of God, then we will have victory. Kung tayo ay tatanggap ng salita ng Diyos, tayo ay tunay na magtatagumpay. That is why our fourth foundation is the word of God. Ito ang dahilan kung bakit ang ating ikaapat na pundasyon sa pananampalataya ay ang salita ng Diyos. So stake your life to receive the word of God. Ialay ninyo ang inyong buhay na makatanggap kayo ng salita ng Diyos. Some people really pray hard to receive this word. Ang ibang tao ay nananalangin ng taimtim para makatanggap ng salita na ito. But most of the people, they neglect about the word of God. Ngunit napakarami ding tao na hindi nila pinapakinggan o pinapabayaan lang nila ang salita ng Diyos. In the Bible, it says, the one who follow the word of God is building their house on the rock. Ang tao na pinangahawakan ang salita ng Diyos ay nakatayo sa bato. But the one who does not follow the word of God, they are building their house on the sand. Ngunit ang tao na hindi pinangahawakan ang salita ng Diyos ay parang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Daily days we will not know. At ang pang-araw-araw ay walang kasiguraduhan. But when the storms come, the house that is built on the sand crumbles.
Ngunit kapag dumating ang bagyo, ang bahay na itinayo sa buhanginan ay matutumba o masisira. I hope you to really be the expertise of the Word of God. Nawa kayo ay maging eksperto sa salita ng Diyos. Let us pray. Tayo'y manalangin. Father God, thank you very much. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po. Give us the grace so that we can really know deeper about the Word of God. Bigyan nyo kami ng grasya upang kami ay magkaroon ng kaalaman ng mas malalim sa inyong salita. And please may the Word of God becomes the rock of our house. Nawa ang inyong salita ay maging bato ng aming bahay. By the grace of the Lord Jesus Christ. At sa ang grasya sa pamagitan ni Hesukristo. And the infinite love of God. At ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. And indwelling guidance and the work of the Holy Spirit. Ang paggabay at ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Upon the head of all the people of God who grasp the Word of God as their life. Nawa ay sa mga ulo ng mga nakikinig at pinangahawakan ang salita ng Diyos bilang ang kanilang buhay. Upon their family, God will be with them from now and forever. At sa kanilang mga pamilya ay nawa ang Diyos ay sumakanila ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you.